Meron tayong share sa inyo, design of corbel, reinforced concrete corbel. Saan natin ginagamit ito? Normally sa mga simple beam. It's either precast beam or steel column, steel beam. So dito sa drawing, pakita ko sa inyo, meron ako dito na simple beam. Sabi ko dito steel beam, yun ang ginamit natin. Merong dalawang column, both ends. Yung sinasabi nating corbel extension nung sa side nung column, meron siyang parang seat or parang sasaluhin niya yung biga o yung steel beam. Yun nga yung example natin. Given yung reaction, 120 kilonewton yung reaction niya sa magkabilang side. So kailangan natin yung value na 120 para ma-design natin, ma-size natin yung depth ng corbel and as well as yung reinforcing bars, yung required reinforcing bars. Isusum natin ito, pakikita ko sa inyo mamaya, meron tayong zoom in drawing. So pinakita ko dito sa side yung steel section. Kunyari, ang ginamit natin is W12/79. Meron ako isang video, dinisign natin to. Ngayon may nagtanong sa akin, gusto niyang ma-check kung ano raw ang magiging connection kung sa concrete column natin i-attach yung steel beam. Kaya kayo gumawa nitong video. So, yun. Gagawin natin yung reinforced concrete corbel. Gagamitin natin yung design natin sa previous o sa lumang video ko na ginawa natin. Nag-design tayo ng steel beam. Ito yung result ng design ko. W12/79. So, ito yung properties niya. Ito lang naman yung kailangan natin. BF, yung breadth of plans. Kung titignan natin ang section on this side, BF, yung width, tsaka yung depth. Ang width niya is 306 mm and yung depth niya is 314 mm. Ang gagamitin kong strength ng concrete para do sa corbel is 21 MPa and then yung yield strength ng bakal is 276. When I say bakal, yung reinforcing bars yung lalagay natin sa corbel. So meron tayo rito formula na gagamitin. Ito, nilagyan ko ng enclosed ng green, kinulo natin sa box. Allowable shear equals to 1/6 multiplied by square root of F prime C multiplied by B times D. So yung B and D malalaman natin mamaya pagka dinesign, sinize na natin yung corbel. Load consideration, sabi ko rito, dalawa, VU equals 120 kilonewton. Alin yan? Yun, yung given, na-compute ko dati. Yan yung reaction o yung reaction ng dalawang end ng simple beam. So yun yung gagamitin natin. VU as 120 kilonewton. And then VE, ano ibig sabihin ng VE? Expansion, Pag imagine niyo, kunyari ganyan, simple beam. Pag may load ka sa gitna, magbe-bend siya that way, hindi lang yung reaction niya sa ilalim ang kinoconsider natin. Meron siyang resultant na parang hinahatak niya, may tensile force. Mula doon sa support, pag nagkaroon ng bending, imagine niyo, hihilahin niya. Conventionally, ang ginagamit natin is 20% nung V ultimate, nung 120. Yun yung hatak niya, horizontal. Minimum yan. Pakita ko sa inyo yung libro. Tinuturo ko rito. Pakibasa nyo, sabi niya rito, requires a minimum horizontal force at least equal to 0.2 VU. Yun ang sinasabi sa code. So, yun yung ginamit natin. 20% VU, 24 kilonewton minimum, sabi ko. Kasi yun yung nasa book. Yun yung horizontal force. Dito, sabi ko top view, pag tinignan mo sa ibabaw, yung connection, yung poste. Mahaba pa yan. Let's say, rectangular yung column. Ito nakikita nyo to, extension. Ito yung bracket or yung tinatawag natin na corbel. Nasa top view tayo. Yung green, ito yung beam. Yung biga, yung steel beam na ipinatong natin sa ibabaw ng corbel. Pero ano yung red? Yan yung base plate. Kailangan muna natin ma-identify. I-figure out natin ano ang appropriate size para dun sa size na W12/79 na bakal na steel beam. Sabi ko kanina, 306 mm. Sige, simplify natin. BF equals 300. Kasi kailangan natin ma-figure out ano ang ma-derive natin tong size ng corbel. Yung lapad ng corbel na magiging seat o upuan nitong ating steel beam. So, B. Sinabi natin na B. But, kung makita ninyo rito, sabi ko, 50 mm each side. So, each side, sa magkabilang side ng steel beam. Top view,
50. Meron tayong clearance. Para saan yan? Bakit tayo naglalagay ng clearance? Kasi bubutasan natin yan. Maglalagay tayo ng anchor bolt. Ilulubog natin doon sa ating corbel. So, hindi ko na lang pinakita. Ibang topic na yun. Kung sakasakaling madugtungan pa itong topic na to, di-design naman natin next time yung anchor bolt. So, ngayon, pinakikita lang natin, dinidesign natin dito yung dimension ng corbel at saka yung magiging required rebars. So, B equals 300. 300, saan galing? Doon. Sa breadth of flange ng bakal plus 2 times 50. Yung pinakita natin na dapat merong clearance sa magkabilang side. So, B equals 400 mm. Yung pala ang kailangan. Preliminary size ng corbel, yung base, yung base is 400 mm. So, dito sa baba, meron uli akong drawing, mas malaking drawing, zoom in, doon sa kanina, sinung in na natin. Ito yung poste, mahaba pa yan dyan, at saka doon sa taas. Kung ma-figure out niyo, ito yung cantilever natin, yung bracket, o yung tinatawag nating corbel. So, normally, siguro, marami na kayong nakitang ganyan, naka-extend siya, and then doon sa ilalim, medyo parang trapezoidal, or ano tawag dito, naka-incline, yung soffit ng ating corbel. So, sa ibabaw nun, merong base plate. Ito yun, yung pula. Nandito naman tayo sa side, tinitignan natin. Kanina, nasa top view tayo, ito yung nakita natin. Ngayon, tinitignan natin is elevation. Ito na yung configuration ng corbel. Kung napansin niyo, sabi ko rito, ito palaging ganito. Agad ako mag-design. Merong mga designer ibang diskarte nila. Pero ako, ang diskarte ko ganito. Sa natatanda ako, meron ako dati nakita ko, hindi ko na maalala kung saan. Ganyan ang relation. Kung ito ang total H, pag sinabi natin total H, mula doon sa ibabaw ng corbel hanggang doon sa ilalim, na kung saan meron inclination sa ilalim, is H. Ang proportion niya, itong depth is 2/3 H. And then yung sa ilalim, yung depth ng incline is 1/3 H. So, ganyan ang ginagamit ko palagi pag nag-design ako ng corbel. Kailangan nating ma-derive yung length, yung haba, ng extension doon sa side, ng face, ng column. Tinawag siyang L. Kung mapansin niyo, naglagay ako rito ng base plate, yun yung kanina. Pag na-figure out natin yung dimension ng steel base plate na ipapatong natin sa ibabaw ng concrete corbel, ilalagay natin sa gitna yung reaction na 120 kN or yung required ultimate shear na 120 kN doon sa ibabaw. Meron siyang distance from base of column support na tinawag nating A. Bakit natin kailangan yung A? Bakit natin kailangan dito ilagay sa gitna? Dahil ito yung nagkakatcho, sumasalo doon sa ilalim ng steel beam. So, pag na-design natin ang size nito, kung gaano kahaba ang steel base plate, kunin natin ang center, and then magkakaroon tayo ng gap. Normally, nagpo-provide tayo dyan ng 25 mm, minimum 25. Kunin natin yon, makukuha natin ang A. Kukuha natin A. Again, kalahati ng base plate, kalahati, plus 25 mm, yun yung A. Kasi kailangan natin yung A para makuha natin yung moment. May moment po dyan. Magkakaroon siya ng moment dahil may offset. Okay po? Meron siyang offset. Ang tendency niya is putulin niya to. Magkaroon siya ng crack. Dahil merong force nang gagaling sa ibabaw. Pagtutulungan siya ng dalawa. Yung moment na 120 multiply by A. Okay po? 120 multiply by A. Natural, may torsion. Dahil naka-offset. Plus yung BE. Ano yung BE? Yung expansion. Yung sinasabi kong hata kanina na 20% ng 120. Nasundan po yun. Pagsamahin natin yung dalawang yan. Later, pagdating natin sa calculation, ipapakita ko sa inyo, i-add natin yung 24 kN dun sa magiging resultant. Pagka yung moment na to, ni-resolve natin into tension. So, ito yung effective depth. Kung napansin niyo na may guhit ako ng red, red line. Yung red line na yan represents yung rebar. Diyan natin patatakbuhin yung rebar. Kasi yung tension, kaya magkalayo. Isa papunta ron, isa papunta rito. So, ibig sabihin, yung topmost ng corbel is under tension. May tension siya. Gaano siya kalayo mula sa top? Ang ginagamit natin, yung concrete cover, normally is 40 mm. Let's say, gagamit ka ng 25 mm na bakal, gigitnaan mo yon, kalahati ng 25, dagdag mo pa yung stirrups, kung may stirrups,
at saka yung 40 mm na cover equal 65 mm. Mula ron sa top hanggang dun sa center ng main reinforcing bars na gagamitin natin, na patatakbuhin natin, na dapat mag-coincide. Ano po? Mag-coincide dito sa tension force. Kaya pinakita natin. Force plan, itong pinakikita natin sa inyo, no? Wala pa yung rebar. Pinakikita lang muna natin yung tension force dito sa top. Yan ang importante pag nagdi-design tayo ng corbel. May moment plus yung hatak nung sinabi natin kanina. At saka itong L, kailangan natin ma-derive. Ituloy natin yung calculation. So dito sana nakita nyo, no? Ibang board, mas malaki yung ginamit ko. Kaya lang, baka lumiit yung mga letters. Sundan na lang ninyo yung sinasabi ko. So number 1, meron tayong ilang item nyo. 1, 2, 3, 4. Yan yung calculation. Inulit ko to, no? Pinakita natin uli. Pinresent natin yung allowable shearing stress ng concrete equals 1/6 multiplied by F prime C, square root of F prime C multiplied by BD. Yung base, yung sinasabi natin dito, B, yung na-derive natin na base o yung lapad ng corbel, at saka yung effective depth. Hindi natin alam yung effective depth, but if we use B as 400 mm, gamitin natin tong relation, ano? Yung relation na V required or V ultimate should be less than or equal to V, or ito yung reduction factor multiplied by nominal shear stress, where nominal shear equals to allowable shear. This one, ano? Equate natin siya. Shear ultimate is 120 kN, yung pinresent natin kanina. And then yung reduction factor of 0.85, gagamitin natin for shear, ano? Yan ang ginagamit natin. So, substitute natin yung value. So, nakuha ko dito, diderive natin, in-equate natin yan. Nakuha ko, depth is equivalent to 462. Yan yung sinasabi ko kanina, depth. Nakita nyo na yan kanina. So, number 2, ideal base plate size. Ito yung dinidiscuss ko. Kailangan nating malaman, sabi ko rito, if steel beam is 400 mm depth, may relation siya. Pag magdi-design kayo ng size ng base plate, meron siyang relation doon sa depth ng beam na gagamitin natin. Kasi doon sa end na kung saan nakapatong, doon sa corbel, dapat at least square. Kung ang depth ng beam is 400, dapat yung haba niya na sasalo sa kanya is also 400. Hindi naman eksakto, no? Pero approximately dapat gano'n. So, kaya sabi ko rito, if steel beam is 400, ang depth, ang lalim niya, corbel length equals 400 plus, ano, quantity 2 multiplied by 50. Bakit? Kung natandaan yung drawing ko kanina, meron akong gap na nilagay. So, dinagdag natin yon, kaya naging 500 yung length ng corbel, yung nakausli. So, let's say, base plate size equals 450 by 500. So, number 3, offset from face of support. Yung letter A, yung sinasabi ko kanina, may moment siya dahil naka-offset yung 2120 kN. So, ang offset niya is 300 mm. So, dahil lang po ninyo yung drawing ko kanina, balikan nyo na yung kanina, no? Effective depth is equivalent to 462. Ano? 462 minus 65 dahil meron tayo concrete cover, yung in-explain natin. So, effective depth is 397 mm. Bakit natin kailangan yung effective depth? Kasi meron tayo dito, ito yung moment natin, ano? Yung 120, itong line na yan, yan yung face ng support. Naka-offset siya ng A, which is 300 mm. So, nakuha natin dito is 33 million Newton millimeter. Convert natin into Newton meter. So, tension, kasi magkakaroon ng tension yan, yung hatak sa kanya, no? Moment, ito, divide by 397 yung effective depth. Nakuha natin, tension is 83,000 Newton or 83 kilonewton. Total tensile force, eto na, yung sinasabi ko, pinagsama natin yung dalawa. So, ewan ko po kung nakikita nyo pa, no? Nasaan na ba tayo? Dito tayo. So, tensile force is T plus BE. Ito yung expansion, yung hatak niya. So, T equals 83 plus 24 is 107 kilonewton. So, dito number 4 na tayo. Sabi ko, design tension bars. T equals area of steel multiplied by Fy or yung yield strength. In this case, ginamit ko is 276 yield strength ng rebar.
AS required equals 388 square millimeters. Ito yung requirement do sa top bars. If we use 20 millimeter diameter, each 20 mm is 314 square millimeter. So, kailangan natin ng 2 piraso lang na 20 millimeter sa top bars. Normally, chine-check natin dito yung allowable shear at saka yung actual shear na 120 kN. Kung lilitaw na mas malaki yung actual shear, kailangan nating maglagay ng web reinforcement parang yung mga stirrups natin sa biga. So, in this case, kinek ko siya, no? Hindi kailangan dahil mas maliit yung actual dun sa allowable. So, hindi natin kailangan, although maglalagay pa rin tayo. Maglalagay pa rin tayo ng parang hoops dun sa paligid. Parang biga, iikutan natin ng stirrups dahil yun yung standard practice. Kailangan natin maglagay ng minimum size ng stirrups. Salamat po sa panonood at kung nagustuhan ninyo, paki-like at share na rin ninyo sa mga kakilala ninyo. Meron nga pala akong ginawang template dito, Excel, para mas mabilis mag-calculate. Mag-enter lang kayo ng mga reactions na nakompute ninyo doon sa pag-design ng beam. Papasok nyo ron, bibigyan kayo ng size ng bakal, ng rebar. Para doon sa mga nakarating na sa portion nitong video, yun po ang parang preview ko sa inyo, lalo na yung mga subscriber ko. Kita tayo ulit susunod. God bless.